Isang matinding eksena ang naganap sa loob ng korte ngayong araw matapos ideklarang guilty sina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liza Mag sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa ulat, kapwa lumahod at nagmakaawang mag-asawa sa harap ng hukom, humihiling na huwag silang hatulan ng parusang bitay. Sa nasabing desisyon ng korte, lumabas na may sapat na ebidensyang nagugnay sa kanila sa malawakang korupsyon at di muli paggamit ng impluensya upang takpan ang mga iligal na gawain. Agad dumani ng reaksyon mula sa publiko at iba't ibang grupo ang pangyayaring ito, habang ang ilan ay nananawagang igalang ang desisyon ng korte anuman ang kahihinatnan. Sa ngayon, naghahanda na ang kampo ng mag-asawang bangag na magsumiti ng apila habang nananatiling bantay ang mga mamamayan sa posibleng magiging tugon ng gobyerno at ng international community. Patuloy ang tensyon sa buong bansa habang hinihintay ang final na pasya sa parusa. Kami ang inyong magiging mata sa bawat galaw ng makasaysayang kasong ito. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nahanap ko kanina after natin mag-vlog eh. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. So TikTok lang, short tayo nakita natin ah. Okay? So nagkaroon doon ng adverse effect ang face lock ni Liza Tanas at nagkaroon nga daw ng allergic reaction. Kaya kanina, natanong ko sa inyo, yung mga doctors and nurses here, na may idea o may, hindi may idea, may alam talaga, knowledgeable pagdating dito sa allergic reaction o kung ano yung allergens ba na tumama sa kanya. Kasi, actually, naikwento ko na yata sa inyo, ako in 2000, I'm not sure kung mga, around early 2000, no? 2003, nagkaroon talaga ako ng almost anaphylactic shock. At muntik na ako mategi. Nakatira kami sa Quezon City. May kwento ko lang sa inyo. Kasi ginagawa nga tayong, hi Carlo Castro, ginagawa ni Sandro, na nagpapakalat ng fake news, yung gago na yan, ginagawa niyang mangmang yung mga medical, professionals. Like me, like you. Ngayon, balikan ko lang, in early 2000, nagkaroon ako ng matindi talagang allergy. Sabi ko nga sa'yo, nagmukha akong 75 years old. During that time, ang alindog ko, teka lang, ilang taon na ba ako noon? Kung mga 2000 yon, so, 20 plus lang ako. 'Di ba? Ang alindog ko, bagets na bagets. Yes, live tayo ulit. So, 20 plus lang alindog ko, ikukwento ko lang sa inyo para ma-debunk natin ang kasinungalingan ni Sandro tungkol sa allergic reaction na yan. Kasi, mga palaga, tatanungin natin sa kanya, sa kanilang mga kasinungaling, saan allergy ang nanay mo? Sa formalin? Sa buto? O saan siya allergy? Saan siya allergic? Di ba, mga palangga? Saan siya mayroong allergic reaction? Sa formalin ba? Sa buto? Bakit nagkaroon ng adverse effect? Nung tinuslok siya ni Dr. A, ano ba yung components ng formalin? Ano ko lang yun, term ko lang yon. Ano yung components ng in-inject sa kanya? Magpaliwanag kayo. Di ba kasi kulang iputol. Saan siya allergy? Ba siya sa sihipon, sa peanut butter, sa mani? Di ba? Ganun yung mga usually nga allergens na very common sa mga taong nagkakaroon ng adverse effect or allergic reaction. Ngayon, ano ba yung mga common? Yung iba, merong, ako, lahat naman ng pagkain, kinakain ko. Merong iba, allergic sa itlog, sa gatas, minsan may mga ganon, sa isda, sa seafood, mga ganyan. Or baka mamaya, mga kababayan, may natira siyang droga or something. Di ba? Pwede siya nakatira, tapos nagkaroon ng adverse effect. Kasi yun ang sabi nila eh. Ayun ang sabi ni Charis, na nagkaroon daw ng adverse effect yung kanyang
nanay na, baka nga buto, nagkaroon ng adverse effects. Ngayon, yung sa akin, ikukwento ko lang, ha? Tandang-tanda ko kasi talagang akala ko, ang sabi ng doktor noon, na late lang ako ng 15 minutes, ay natsugi na ako. Ay, natatandaan ko, EpiPen o epinephrine yung tinarak sa akin. Kasi papunta na ako sa kamatayan di ba? Hindi pa pala ako sinadyang mategi dahil nandiyan kayo, nag-aantay sa akin. So like middle of the night, siguro mga 2-3, kami lang noon dalawa ng chikiting patrol ko noon Dalawa yung chikiting, tapos wala yung jowa ko, nag-aararo. Nagtatrabaho siya. So, nagising ako sa gabi, sa madaling araw, parang may kumagat sa akin. Parang, may hindi na maas yung kumagat sa akin. So, parang insekto. So, ngayon, talagang nangati ako ng bonggang-bongga palaga. Sobrang, so yung kumbaga, pinapaliwanag natin sa inyo, saan allergic si Lisa, saan siya may allergic reaction? Sa buto, sa insekto, sa ahas, sa zebra, sa sawa. Saan siya? Saan siya mayroong ganon? Or saan pa ba? Bubuyog. Di ba? Yung bubuyog, pag kinagat ka, talagang mamumula ka ng bonggang-bongga. Or yung mga langgam na may mga kamandag or something. So yun ang papaliwanag natin. Kaya nga tinatanong kapag pumunta ka sa doktor, di ba? Meron ka bang latex allergic reaction? Allergic ka ba sa rubber or something? Di ba pag pumunta kayo ng doktor, di ba kung ano-anong mga allergic ka ba may allergic reaction ka ba sa penicillin or any drugs or something? So yun ang tinatanong sa'yo. Katanungin natin si Sandro Sinungaling kung saan mayroong allergic reaction yung kanyang nanay. Kasi sa case ko, yun, insect bites or insect sting, tinusukan ako. So nangati talaga ako ng bongga-bongga, aray, hindi masakit. Makatol, katol, nagsimula sa heat, sa legs, tama ba? Halos malapit sa ankle. Kati, pati potay ko, ginapangalot ko na pati. Totoo yun ang potay, ang giti, tanan-tanan, ginakalot ko na hanggang sa yung ulo ko, ang kati-kati na ng bonggang-bongga. Tapos parang, pagtingin ko sa salamin, nagmukha akong, at that time, I was like 24, 25, diba? Batang-bata. Oh my God. Kung maibabalik ko lang nakaraan. So talagang nangati ako, talagang bulging and everything, bulging ang beauty ko. So ngayon, tinawag ko yung Mudrakels ko. Sabi ko, bantayan mo yung mga chikiting. Sabi ko kasi, during that time, may bantay pala yung mga bata. Nagpasama pala ako. Nag-tricycle lang kami ng bonggang-bongga. Siyempre, mayaman ako. Tricycle yung service ko, di ba? So, pumunta kami dyan sa Quezon City. Okay? Quezon City Hospital. Okay? Dyan sa may Bago Bantay. O, di ba? In-injectan ka agad ako ng ipineprin ng doktor. Kaya, syempre, kasi yung adverse effect na tinatawag mga palangga, pwede ka talagang malagatan ng hininga anytime. At saka yung itsura ni Lisa Tanas, if you talk about adverse effect, yung condition niya, severe yun. Napanggit pa ni Sandro na severe? Tika lang sandali lang Sabi ng gago niya, tignan natin. Sinabi niya ba severe? O, tignan natin. Ba't nawawala na naman to? Oh, wow. Tama mo? Ba't nawala yung mga message ko? Oh my gosh. Ito talagang problema. Kaon lang natin to dito pala sa kabilang phone. Dahil hirap kasi ng maraming maraming signal. Ay maraming telepono. Okay, tignan natin. Pakinggan natin kung sinabi niyang severe. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse reaction. Severe. Okay. So anyway, di ba? So, based sa statement niya, malala. So kung meron siyang malala, mga palangga, hindi malala na adverse effect na sinasabi niya o na allergic reaction, dapat wala siya dun sa event na yun. Kasi bulging na yung pagmumukha niya Yung mata niya and everything. So yan ay delikado na yun, mga palangga, at pwede siyang mategi. Life-threatening yun. Kaya nga, di ba ako, sabi ng doktor, sabi niya kung na-late ka lang ng 15 minutes, sabi niya, tegi ka na. Buti na lang, during that time, diba, that was early, wala pa akong idea sa nursing, di pa ako nag-aaral nung time na yon.
So, kung 2000, siguro mga 2002, 2003. So anyway, mga kababayan, tandang-tanda ko ang sinabi sa akin ng doktor, buti pumunta ka. Dahil kung na-late ka lang ng 15 minutes, tegi ka na. Pero kay Lee Satanas, para siyang binugbog. Sabi nga niya, sabi nga ni Sandro, parang nakipagbugbuggan siya kay Pacquiao, di ba? Oh, bakit nandoon pa siya nag-party-party? Ibig sabihin, tanga yung mga doktor, yung mga nakapaligid sa inyo? Yung Malacanang mga doktor sa Malacanang, yung mga nurses ninyo na binabayaran, ibig sabihin walang alam na life-threatening condition ang nangyayari sa nanay mo kung meron siyang allergic reaction to whatever, to boto, to formalin, to bee sting, or insekto, or chemical, or whatever, food and everything, airborne, whatsoever. Ginagawa niyong mangmang. Kaya ngayon gusto niyong i-regulate ang social media katulad sa akin, yung nga best ko. Kasi nakaka-counter yung mga kabaliwan ninyo. Ikaw, Sandro. Oh, di ba? May tinawagan kang kaibigan mo. I don't know kung kaibigan mo o jowa mo na, kasi may jowa yung girl lalo na artistang sikat-sikatan ngayon. Na malamanhika. Di ba? Na nahuli sa Singapore na nagpupulburon. Manahimik ka nga, Jutang Ginemes ka. Ayun na natin pangalanan yung mukhang manika. Kasi nga, you know, wala namang kanalaman sa politika. Pero di ba, tangina mo, gago kasi nungaling ka, sasabihin mo may adverse effect ang nanay mo. Yung tinawagan mo sa Singapore, gusto mong areglohin yung mukhang manika mong kaibigan dahil nahuli, dinrug test sa Singapore. Ngayon, ano doon? Ban na forever sa Singapore. Ginagamit mo yung power mo, di ba? Hindi pala ginagamit, gagamitin mo. Well, ginagamit mo. Ang power mo, di ba? Yung mukhang manika, anong ginawa? Airport to airport. From Singapore, iniskortan ng, hindi ko nga alam, sa Singapore, bitay dapat yun, di ba? I don't know kung ano nangyari. So, hindi na nakalusot yung mukhang manika. Ibinalik sa Pilipinas. Dahil nahulihan ng mga residue ng pulburon, baka magkaklase kayo. So, di ba, inilabas ninyo doon sa binigyan ng special treatment. Pagbalik sa airport, wag ka tayo magmaang-maangan, Jutang Ginemes kayo, puro kasi nungalingan. Kaya gusto nyong i-regulate yung bunganga ko at bunganga naming lahat na mga kritiko. May regulation na nga, may community standards na nga itong mga Facebook, YouTube, itong mga social media platform. Kasi nakikita ninyo na nakaka-counter kayo sa inyong mga kasinungalingan. Allergic reaction, nagabiga-biga pa ang nanay mo sa mga event? Ibig sabihin, wala kayong kwentang lahat? Hayaan nyo yung nanay nyong mamamaga na anytime pwedeng mategi. Pero kasi hindi naman totoo na nagkaroon ng allergic reaction. Any doctors can testify or nurses na may idea na ang allergic reaction ay deadly or life-threatening situation. Dahil nangyari yan mismo sa akin, julul. Oh, wag kang magkalat ng fake news, lalo na mangmang ka pagdating sa medical na usapin. Wala kang alam. Siguro, finid ka lang, sabihin mo na lang, may adverse effect, ganun, parang sinuntok ni Pacquiao. Yung ganong itsura, ganong appearance ng nanay mong smuggler, kidnapper, kung totoong may allergic reaction yun, baka tumumba yun doon. Di ang tuwa ko lang. Di ba? Ang saya-saya ko lang. Tumumba yung nanay mo, smuggler, kidnapper, kawatan, tsoktsakera, may pa-crush pa kay John Vic. John Vic, patulan mo ba ang giti niya? Nga Koreanot? Ay, ewan ko sa'yo. Sayang naman yung pulidong-pulidong, pulidong-pulidong retokadong kepay. Kung matino kayong mga walang iya kayo, kung totoo na sinasabi ninyo, hindi ba dapat pinahingan nyo yung nanay nyong sa hangol-hangol sa buto, gusto mag-yop-yop? Ay, nako. Gusto gid mag-yop-yop sa buto, hangol-hangol. Tanay, ipapahuway ninyo. Mga linti ka mo? Yo, di ponggol. Nanay mo, dalok-dalok sa buto daw. Gusto gid permi mag-yop-yop. Tignan mo. Kasi mga palangga, yung manifestations o yung ipinapakitang yung appearance ng kanyang pagmumukha
na namamaga dito, namamaga ganyan, di ba? Patso niya, namamaga lahat. Pwede kang mamatay anytime. At yan, ano yun talaga, dangerous situation yun. Kasi nga, di ba sabi ko kanina sa vlog natin, pwede mag-constrict, i-block yung iyong hininga. Ay, patay na si Liza. Hindi na makakabot sa, hindi na siya makayup-yup sa buto, di ba? Kaluoy man. Kasi maapektuhan talaga yung breathing ano mo nun. Yung paghinga mo. Oh, ano pinagsasabi mong severe reaction ka, jotahan? Kitang-kita na tinuslok siya ng formalin ni Dr. A. Kaya wag kang yung magsisinungaling. Jutang ginemis kayo, kaya gusto nyo kaming i-regulate dahil na nakaka-counter yung mga kasinungalingan ninyo. Mabilis po yan ang allergic reaction na yan. Alam nyo yan, baka maaari iba sa inyo dito nakaranas, di ba? Kaya ako, tinulsok kaagad ako ng ballpen. Di ba? Ng EpiPen. Gagaguin tayo ng mga to. Kung walang social media, patuloy tayong gagawing mangmang ng mga hinayupak na ito. Kaya nga galit na galit sila sa atin ngayon kasi mga kababayan, nasusupla natin yung kanilang mga kasinungalingan. Kaya nga ako sa totoo lang, when I travel, lagi ako may Benadryl, lagi ako may antihistamine. Kasi nagkakaroon ako ng, wala akong allergic reaction sa food kasi lahat kinakain ko eh. But there are times na may kinakain ako na nangangati ako. I don't know, actually hindi ko siya wala din ako allergic reaction sa mga gamot. But anyway, hindi pa naman ako nagagamot sa buhay ko. I'm so freaking healthy, 100%. Never pa ako na-confine sa hospital na, nakaratay talaga for this reason, So, well, wala akong alam na mayroon akong allergic reaction sa kung ano man mga gamot. Pero ako talaga, yung nakagat ako ng anaconda. Si Lisa yata yung kumagat sa akin eh. Anyway, mga palangga. So, the reason why, okay, may paparinig tayo ngayon sa inyo. Yeah? Sino nagkaroon ng before ini-inject ang gamot, may skin test muna like antibiotic, Jake Anderson? Exactly! Yes, may skin test. Good for reminding me. So ang question, saan nga nagkaroon ng allergic reaction si Lisa Tanas? Sa buto ba? Sa formalin ba? Sa sinaksak ba ni Dr. A sa kanya? Dahil gusto niya magpa-cute kay John Vic dahil crush niya? Oh, no, nurse din si Jake Anderson. Thank you, Palangga. So yung sinasabi natin, tapos ngayon, ginagago kayo. Kasi ngayon, kakapanood ko lang yung lukarit nilang spokesperson dyan sa Malacanang, wala silang ibang topic, Duterte, slight ng Duterte, at tayo na naman ang target nila na talagang pag-aaralan daw ng Kongreso na i-regulate ng gobyernong ni Bangag na i-regulate ang social media para daw hindi tayo magpapakalat ng fake news. Ngayon, mga kababayan, itong mga vloggers, tina-target nila at hindi lang po vloggers na kritiko ni Bangag ang dapat i-regulate kung gusto nilang i-regulate. Pero wala silang karapatang i-regulate yan. The purpose of that regulation is censorship. Ang daming mga vloggers na kumikita like yung mga entertainment vloggers na ang ginagawa nila puro kasinungalingan. Nagpo-promote ng mga pampabeauty and everything ng iba dyan, hindi naman license. At iba nakakapinsala ng kanilang pagmumukha. Diba? Yung ang dami ngayon, nagbibenta-benta ng mga nagbibenta-benta, trollbuster ng mga, I don't know, yung mga nagbibenta ng mga, kung ano mga papabeauty, halos lahat nagbibenta ng papabeauty. Yan dapat ang regulate ninyo. Tama ba yan? Yung mga binibenta ba nilang pampabeauty na mga vloggers na yan? Dumaan ba yan sa DFA? Ay, sa DFA. Sa Bureau of FDA. Diba? Bureau of Food and Drug. Oh. Ano? Kasi mga kababayan, gusto nilang i-regulate. Tignan natin, binalikan ko kasi ito. Gusto talaga nila tayong i-regulate ang mga bunganga, lalo yung bunganga ni Maharlika. Kasi akala nila, nung nagsilata ako noong 2022, akala nila, hindi magtatagal, magsasawa si Maharlika sa kadadaldal.
at walang makikinig kay Maharlika, walang maniniwala and everything. Pero ngayon, ang dami na nagising na taong bayan sa mga expose ni Maharlika at ang dami mga sumunod, like 37 vloggers na yan, na Marcos anti-bangagya mga yan, you know, na nakikita na nila ngayon na yung impact ng social media influencers at ninyo, like you, di ba? Na talagang grabe. Eh bakit naman tayo ipapatawag dyan sa ano na yan, Huwad Committee, TRICOM na yan? Kasi nga mga kababayan, eto yun. Okay? Yung mga social media platforms, okay? Yung mga social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, di ba? Ang Facebook nga, tinanggal na nga nila yung mga fact checkers nila eh. Di ba? Kasi meron namang community standards. At siguro natakot sino yun? Si yung mukhang kaluluwa. Si Mark Zuckerberg kay Lolo Trump. Kasi hindi pala mukha siyang alam mo yung parang si Powder, ang puti-puti. Ngayon mga kababayan, gusto nilang ano ba title natin? Tingnan natin. Gusto nilang what? I-censor ang ating mga bunganga. Gusto nilang i-censor ang ating freedom of speech. Ang Facebook, lahat ng mga social media platforms na yan, may mga community standards na yan, kung saan mga kababayan ay mayroon silang automatic or AI, paano ba nila inaano yan? May program sila na kapag hate speech or whatever or violence ang mga speech na yon, ay mayroon silang nakaakma na control yan. Ngayon, babalikan natin si Barbers. Barbers, ikaw, buwa ka ng genemis kang ginayupak ang Okay? Naalala mo, noong February 20, nung binuli mo si pangalan nito, yung kaibigan ko. Kaibigan ko yan eh. Si pangalan nito, andito kanina. Ni Palangga. Okay, nandito. Sandali lang. Tignan ko, si-nurse natin to. Si Mark Lopez. Okay? Si Mark Lopez, okay, Barbers. Tignan natin to. Search natin. Kanina naka-ready. Ba't nawawala pag pag sini-search natin? Okay, noong February 19, nung nagkaroon ng hearing, di ba? Ano ang sabi? May post si Mark. Ang sabi ni Mark, Barbers is one of the most stupid congressman. Pinaka-Shonga Bells. Opinion niya yun eh. Pag sinabi kong gunggong ka. Yun ang pakiramdam ko, the way I listen to you, the way ka magsalta, gunggong ka o stupido ka. Ngayon ko kontrolin mo kung anong sabi ni Barbers kay Mark Anthony Lopez. Bakla ka pala eh. Derogatory yun. Yan ang pinagbabawal ng Facebook, ng YouTube na merong diin kasi inaatake mo ang gender ng isang tao. Tapos sabi pa ni Barbers, fuck yan. Ito pakinggan natin. Sabi niya, itong eksakto niya, sinulat ko. Sabi niya, bakla ka pala eh. Fuck din yan. Sabi niya, I'm just stating the facts. Sana nga pailan ni Mark to ng kaso si Barbers eh. O yung mga ibang mga vloggers yan palangga. Paano naging fact na jokla si Mark? Dahil sinabi lang ni Mark Lopez na gunggong ka, ay na stupido ka, Barbers, sabi mong bakla, tapos nilagay mo you're stating the facts. Saan? Anong patunay mo na pokla siya? Sinopsop niya ba ang boto mo? Di, sinungaling ka. Ito yung derogatory na tinatawag. Pero kay Lisa Tanas, wala nang epekto yung mga derogatory, yung mga torjak natin sa kanya. Dahil kitang-kita naman yung itsura ni Lisa Tanas, talagang, yun ang sabi ko nga, nilagpasan pa si Satanas. Ngayon, ito to. Pakinggan natin to. Mark Anthony Lopez, posted, sabi niya, aside from Duke Frasco, the Congressman Duke Frasco is our Deputy Speaker, Chris Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Bakla ka pala eh.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!